Hello there once again. This is Boss Roger Beyond 70. Today, papakita ko sa iyo yung re-reveal ko sa inyo yung pang hobby or sports ko is that is shooting, no? I am using ngayon yung ginagamit kong pistol is a pneumatic pistol. Ibig sabihin, hindi na to gumagamit ng hangin o hindi na nilalagyan ng hangin, hindi na siya kailangan bombahan pa tulad ng ibang air guns o kaya ibang air rifles. So yung action lang is ikakasa mo lang siya, tapos kakarga mo ng bala, puputok na yon. So no need to put air, no? Parang air pistol din siya, pero hindi na nilalagyan pa, kinakargahan ng hangin. Okay, I'm using a vintage pistol that's called Westinger and Altenberger Oberndorf, no? Model 1980. Ito yung tinatawag na caliber 177. Ang butas niya mas maliit kesa yung caliber 22. Okay? So, most probably, ito na yung pinakamaliit na caliber ng air pistol. Okay? So, binili ko to from my former boss. Medyo gumagana pa siya nung binili ko a few years ago. Binenta niya sa akin ng 5,000, pero later on I have to have it repaired kasi dahil nga sa kalumaan, di na nagagamit, marami ng piyesa ang pinalitan. Eto, gumastos ako ng 5,655. Kung makikita nyo dito, hindi siya pwedeng iputok ng walang bala. So, hindi ko pwedeng ipakita sa inyo ngayon yung operation niya. One of these days, ipuputok ko yan dun sa aking improvised na firing range. Dito lang sa compound ng bahay. Hindi ko ito nilalabas. Yan lang sa likuran ng bahay ko. So it says here, never fire this air pistol without pellet. Kasi masisira daw yung mechanism pagka yung kakasa mo, tapos saka mo ipuputok. Kailangan laging may bala kung puputok ka. Ito yung kanyang bala. Ganito kaliit. Yan yung caliber 177. Etong pellet na to is flat. Meron din tayong round at saka meron din siyang round. Pwede siya sa round, pwede rin siya sa pointed. Okay? So, ito ngayon yung isang hobby ko pagka wala akong magawa. Kaya pagka minsan habang nagpapahinga ako, pumuputok ako. I'd like to show you some target papers here. Ito yung epekto nung pointed. Kung makikita nyo, parang tinusok lang. Although may nakahalong medyo
malalaki dito kasi naubusan yata ako ng pointed nun. So, kung makikita nyo, mapapansin nyo, ginamitan ko ng round or flat siguro yan. Ito yung puro pointed yan ang gamit. Halos di mo makita. So, kung magbibilang ka ng dikit-dikit na tama, medyo kailangan intindihin mo mabuti yung pagbibilang mo. Okay, yan. Katulad yan. Sa dami ng tumama dito sa bandang ito, napunit na yung papel. So, ang tumama dyan is sa bullseye 23/70, which is not bad for me. So, hindi naman talaga ako sharpshooter. Yung ito naman 16/60, that's more than 25%. Para sa akin, okay na rin yon. Ito, November 16, 2018 pa. After my, or before my retirement, noong 2018, meron ako ditong sunod-sunod na laro. So, meron akong Christmas Day yan. So, 2018. Kung makikita nyo, yung tumama sa bullseye is 28 out of 80 shots. So, okay na rin yon. That's more than 20% already. Ito naman, the following day, umaga, kaya may nakalagay dyan sa date, 12/26/18A. Okay, so umaga yan. O konti yung tumama sa bullseye. Pero umulit ako nung hapon, December 26 pa din, 2018. May nakalagay na B kasi second session ko yan, o second shooting ko nung hapon na. If you can see, durog yung upper part ng bullseye hanggang dun sa itaas pa. So, yan yung tinatawag na grouping. Okay? I made sa dami, hindi ko na nabilang yung tumama sa bulls. Anyway, so yan. Yun yung grouping. Ibig sabihin, consistent yung tama dun sa lugar na yon. Earlier than that, meron din ditong kuha nung December 2. Ayan. Marami rin pumasok sa bullseye. Pero I think dito yata gumamit ako ng 100 pellets. Ginanahan. So, ayun. Maraming tumama sa bulls. Ito, maganda rin yung average dito. Kasi I had 23 on the bullseye for out of 50 shots. Okay? When I retired in 2019, nag-retire ako ng January 8, 2019. Umuwi ako ng Ilocos, from Manila. I retired in Manila. Umuwi ako dito sa Ilocos ng January 9. So, January 11, ito naman yung nilaro ko. 19 out of 60. 19 sa bulls out of 60 shots. So, maganda na rin. Almost 1/3. So, that's more than 30% already. So,
nagsunod-sunod yon nung 21 ng January din. Wala pa akong may isip gawin. So, ito yung isang pinagkaabalahan ko. Yan, daming tumama sa bulls. Almost one half. 29 out of 60. Okay? 21 ng January yon, ano? 24 January, eto uli. 22 ang tumama sa bullseye. After 2 days, nung 26, ayan, mababa. Mababa. 13 lang ang pumasok sa bullseye. Okay? Nung after another 2 days, medyo gumanda. 21 sa bullseye. Okay? So, marami pa ditong magagandang tama, pero if you can see, I have here a lot of target boards, target paper. Yan, 18 out of 80. Iba, hindi ko na nabilang. Ito, 11 out of 60. Alright. So, ito, meron akong lalagyan ng ng pellets. So, that's 100 pellets, no? Meron pa sa ilalim para pagka naubos, meron ka naka-reserva, naka-ready. Okay? Sandali lang. So, ito usually, pag bumili ka, 500 pellets ito. Isang container. So, 500 yan. Kaya lang, pag dito ka kumukuha, hindi mo mabibilang. At least dito, pag nakalagay siya dito sa holder, alam mo kung ilan na yung, mabibilang mo kung ilan na yung naiputok mo. So, maganda siyang, pan-relax. Hindi naman hindi siya katulad ng combat shooting na nakakaya mong sunod-sunod o dun sa talagang handguns na pwede kang pumutok ng sunod-sunod. Ito lang, pagtitiyagaan mo talaga. Titiyaga ka. Actually, ang tinuturo dito sa shooting ng air pistol is you have doon sa competition, yung para sa competition is you have, I think, 2 minutes to fire 1 bullet. So, aasintahin mo talaga. Ang tawag is precision shooting. So, hindi ka kailangan magmadali. I'll show you here an example, no? Ito, binigay sa akin nung kaibigan ko, dati kong tauhan na member ng Philippine team. So, lahat nung lahat nung pellets, tumama sa
bullseye. So, that's 10 out of 10. Pero para sa kanila, hindi pa yan maganda. Ang aim talaga nila is to hit the center. Pag nagko-compete ka, ito lang yung tinatawag na button sa gitna, dapat diyan ka laging tumatama para mataas ang score. So, yun yung isang hobby, isang sport ko ngayon. So, I promise you I'll do it outside. Papakita ko talaga yung actual shooting doon sa likod bahay. Hindi ko to dinadala sa labas. O dito lang sa paligid. Ito yung ano niya. So, yan yung sight niya. Adjustable yan. So, pwede mong i-adjust according to your sight, no? Or according dun sa tama. Kung hindi siya nakasentro, pwede mong isentro kasi may adjustments naman. O, pang competition talaga to. Okay? So, that's all for now. Again, siguro by next time, bibigyan ko uli kayo ng some more exercises. Thank you.